FA na magtipid tayo sa pagkonsumo ng bigas. At isa sa kanilang mga suggestion, ayun na guys, makinig, ipagbawal na mga unlimited rice offers ng ilang restaurant. Hindi raw kasi nauubos ang kanilang mga humihilit ng additional rice at kadalasang naitatapon lamang ito. Dapat payagan na rin sila mag-half rice. Yun. Ano natin sinabi kasi malalaki establishmento, ayaw nang pumayag ng half price. Kasi ayaw nila mag-adjust ng presyo rin eh. Ganun din yun eh. Pag hindi ka pinayagan, di ano din, 1 cup, hindi mo rin mauubos yung kalahati. Sayang din. Nagbayad ka pa. Kaya nga, kahit ang piso na lang tanggalin nila, tatanggapin natin. Basta, di ba, makatipid tayo sa bigas kasi sa pangkalahatan eh. Mas maganda naman for all of us. Kung ayaw nila, kumbaga kung alam mo naman na hindi mo siya kakainin kasi ikay hindi masyado kumakain ng rice, di ba? Ipagpaliban mo na just for the fact na makatulong ka, na hindi ka nagsasayang ng kain. Hindi mo na lang half kahit magbayad ka ng full. Bago mo bigyan ng extra rice, sabi mo, ubusin mo yan ha. Ilang porsyento ba ang nagda-diet din? Marami-rami na rin. Hindi rin naman madalas kumain ng kanin yun. Nang iiwasan nila. O di kunin natin, tapos itanggapin natin yung mga, binayaran na natin yun, ibigay natin sa sa mga mahirap sa labas. Why not? Take out nyo. Take out. Lagyan mo ulam. Actually, makikita sumasalamin dyan sa hirap ng buhay. Yung ibang kababayan natin, puro unlimited rice ang halang order, walang ulam. Nga, mas maraming rice. Para, asin na lang. Pwede pa. Sa madaming rice, sa isang manok lang, no? May nakakagawa ng gano'n. Grabe. Iba nga amoy lang eh, di ba? Okay na. At latest naman mula sa Egypt na nanatili ngayon sa ospital ang pinatalsik na Egyptian President na si Hosni Mubarak matapos siyang atakin sa puso habang tinatalakay ang mga alegasyon ng korupsyon laban sa kanya. Agad isinugod sa ospital si Mubarak nang makaranas siya ng paninikip ng dibdib. At nasa intensive care unit po sa isang ospital sa Egypt si Mubarak. At nagtungo naman ang mga taga-suporta ni Mubarak sa harapan ng ospital para ipakita ang kanilang patuloy na pagsuporta sa pinatalsik na diktador. Hindi mo nga talaga nadadala sa kabilang buhay ang kayamanan mo. Oo, pag namatay ka talaga, katawan mo lang. Dapat naisip niya yung pati pyramid din niya kayang Kasi ang yaman niya eh, no? Kahit mayaman ka, atakin ka pa rin dito. Oo nga, kasi inisip niya rin, ba't ako napatalsik ng kababayan ko, di ba? So, maloob niya. Is it my millions? Akala niya sa tagal niya, okay na yung paglilingkod niya. At may update naman tayo. Bakbakang Pacquiao Mosley, malapit na yan na todo sabak sa training ng dalawang boksingero para sa kanilang laban sa Mayo. Ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao pinagkaguluhan daw sa kanyang pag-iensayo sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California. Ang ibang fans nga ni Pacman dumayo pa mula sa mga malalayong lugar. May mga foreigner pa at maging may mga kapansanan. Pero ito si Sugar Shane Mosley, hindi rin nagpatalo sa pagpapakitang gilas sa kanyang media workout sa Big Bear Boxing Gym. Pag-amin pa ni Mosley, hindi na raw siya makapaghintay sa pagtatapat nila ng 8th Division World Boxing Champion. I'm looking forward to this event, Pacquiao. You know, I'm just excited to be in there and make history. Okay. Ako na pala yun. Akala ko si Mosley. Gulat ako eh. Okay. Para naman sa latest Hollywood news. Ganda ng dimple ni Mosley. Ito yung dimple nito. Tingnan natin. Narito na po si Luan. Good morning, Ian. Good morning po mga kachika. Rise and shine at ito na po ang buena mano nating Hollywood news. At ito na, napikon daw po si Justin Bieber sa mga makukulit na paparazzi. Usap-usapan kasi ang pagkainis ng teen heartthrob sa mga paparazzi na buntot ng buntot sa kanya habang siya'y namamasyal sa Israel. Hindi raw kasi natuloy ang pagbisita ni Bieber sa mga religious sites doon matapos siyang pagkaguluhan ng mga photographer. Sa kanyang Twitter account, sinabi pa ni Bieber na hindi siya masayang mamalagi sa hotel sa Israel para lang po iwasan ng mga paparazzi. Nasa Israel ang teen heartthrob dahil sa kanyang concert sa Tel Aviv. Ngayon naman, makibalita na tayo sa pinakasariwang presyo ng mga bilihin. At nagbabantay sa Mega Q-Mart si Parin Drew. Abay, alam mo... Ang pecha yan, magkano na? Teka lang, alam mo ba yan? Ang dami pala niya hindi alam na prutas. Kawawa naman yung batang yan. Kasi alam yung aratilis, hindi alam yung aratilis, yung chesa, yung kay Mito. Ay, tanong mo sa kanya. So, Drew, aminin mo. Matututo na siya ngayon. Sino ba yaya? Sino yaya mo? Ba't din? Drew! Puro apple, grape at orange. Laglagan Thursday ba? Si Susan, Drew. Ba't parang nagulat pa yata yung mga babae? Si Drew, nasa na yung market?
Ito na actually the reason why nandito ako ngayon sa Mega Q Market dahil nga nagbigay sa akin si Ate Susan ng listahan na kailangan kong bilhin dahil mamaya pupunta ako sa studio at meron kaming lulutuin. Yan. Okay, pero anyway, dahil nga malapit na po ang mahal ng araw, bukod sa isda na usually tumataas nga daw every Holy Week, alamin na natin yung price check or price list ng iba't ibang gulay at iba pang karne. Okay, simulan na po natin sa repolyo. Dati po ay 50 pesos per kilo, ngayon po ay 40 pesos per kilo, bumaba po ng 10 piso. Talong, 35 pesos to 40 pesos. So medyo hindi rin nagbago. Baguio beans naman, 40 pesos per kilo. Ngayon ay Betcha by Galiwao, 56 pesos per kilo. 16 pesos ang nagtaas. Kamatis, 40 pesos per kilo. Hindi nagbago. Carrots, 60 pesos per kilo. Hindi rin nagbago. Sibuyas, 60 pesos per kilo. Hindi rin nagbago. Ang luya, 60 to 70 pesos per kilo. Hindi rin nagbago. Now, pumunta naman tayo ngayon sa ito na yun. Tuyo! 25 pesos per kilo or 10 pesos per tali. Hindi pa rin nagtaas ng presyo. Nyog! 12 kung maliliit. 30 pesos naman pag jumbo. Hindi rin nagbago. Ang isda naman, tamban, 50 to 60 pesos per kilo. 70 pesos per kilo na ngayon. So, nagtaas ng 10 to 20 pesos. Tambakol, 70 pesos per kilo. Ngayon, 100 pesos per kilo. Ang bangus naman na medyo medium size, 100 pesos per kilo. Ngayon naman, tumaas ng 5 pesos, 105 pesos per kilo na siya ngayon. Ang malaking bangus naman na pwedeng idaing namin mamaya ni Ate Sue, 110 pesos per kilo. Nagtaas po ng 120 pesos per kilo. Ang tilapia naman, na pwedeng deep fry, 70 pesos per kilo. Ngayon ay 75 pesos per kilo. Ang manok naman, pag whole, 125 pesos to 130 pesos per kilo. At hindi po sila nagbago. Choice cut, 130 pesos to 135 pesos per kilo. At hindi rin nagbago. Punta naman tayo ngayon sa baboy. Liampo, 165 pesos per kilo. Umakyat po ng 5 piso, 170 pesos per kilo. Ang pigi, 160 pesos per kilo. Umakyat din ng 5 piso, 165 pesos per kilo na ngayon. At pata, yung likod, 100 pesos per kilo. Hindi nagbago. Ang pata, harapan naman, 120 pesos per kilo. Hindi rin nagbago. At ang ribs, na para sa akin yung pinakamalinaw, pinakamalasa sa lahat, 120 pesos per kilo. Umakyat po ng 5 pesos, so 125 pesos per kilo. So yun po yung huling price check dito po sa Mega Q Mart. Yan. So, guys, are you ready? Ate Sue, are you ready? Kasi magbibili na ako ng dahon ng gabi. Secret yan. At daing na bangus. Hindi nyo alam kung anong lulutuin namin, So, yan po. Game. Miss Sue, ready na? Mamaya, abangan namin yung Nomi Flying recipe mo. At tingnan mo na rin yung iba pang prutas dyan. No problem. Alam ko na ngayon yung aratilis, alam ko na yung chesa, alam ko na yung... Ano yung isa? Tignan mo. Kay Mito. Kay Mito! Okay. At chesa, aratilis. Kala ko kasi chesa, keso dati. So anyway. O yan ha, tingnan mo marami dyan sa Mega Q Mart. Tingnan mo lahat ha, Drew ha. Tingnan namin yung iluluto dito sa studio. Ang meat recipe. Okay. Saya, bye-bye. Bye-bye. Uy, good morning po sa inyong lahat dyan. Kayo, Drew, good morning. Okay lang yan. Teka muna, ito bago kayo magkabukuhan. Ito muna ang ating ulat panahon. Dahil ang ating hangin nagagaling na sa silangan, meron din nakaka-apekto na easterly wave. Pero ito, bukod sa init na nagdudulot sa atin ngayon, meron din yung hangin na dala na maaaring magdala ng pangungulap at pag-ulan. Makaka-apekto yan partikular sa Mindanao, Palawan at sa Palawan. Pero sa natirang bahagi ng bansa, dito sa Metro Manila, pati dito sa Luzon at Visayas, ay nako. Ito na po ang haring araw, talagang mainit na mainit, maalinsangan. Kaya po, dapat presko po ang ating suot, pati payong, lagi po tayong magdala. Ang araw po, sumikat na! 5:43 ng umaga, narito na siya at lulubog yan mamayang 6:10 ng gabi. Samantala, silipin naman natin ang pang temperature weather condition sa ibang bahagi ng Pilipinas.
Okay, mga ikan, tutok lang sa nangungunang morning tambay sa telebisyon.